Hi guys, pag-uusapan po natin ngayon kung ano ang pagkakaiba ng official family at hindi. Ang official family ay may diamond wallet ang captain at co-captains kahit hindi sila superstar. May bonus pool din silang makukuha. At yung captain ay may matatanggap na family income every Monday. Ang hindi naman official, walang dayas yung captain at co-captain kung hindi sila superstar. Wala din silang makukuhang bonus pool. Hindi ko lang sure kung meron siyang matatanggap na family income every Monday since hindi siya official family. Kasi sa akin dati wala akong natatanggap kasi wala naman akong diamond wallet. At wala ding superstar noon pa so hindi ko alam sa ngayon. Ang pangalawang topic natin ay makakabawi ka ba sa gastos kapag nagpa-official ka ng family? Sa ngayon, mukhang mapapagastos po tayo kasi nga kailangan na ng 300,000 diamonds sa loob ng isang buwan na income bago ka pwedeng magpa-official ng family mo. So kung hindi mo maabot yan, edi back to zero ka another month, 300,000 yung goal mo. Kung kaunti lang yung superstar mo, kaunti lang din yung traders sa family mo, maliit lang ang family income ninyo yan. So, ibig sabihin, mahihirapan kayong abutin yung 300,000 diamonds sa loob ng isang buwan. Kaya ang masasabi ko dito, opinion ko lang to, hindi kayo makakabawi kaagad, pero siguro in a long run, makakabawi kayo kapag marami kayong members na traders. At saka ikaw din mismo na captain, kailangan mo din maging traders, palagi mag-self-trade para maabot mo yung target mo na diamond income. So, pangatlong topic natin is, maganda ba magtayo ng sariling family? Para sa akin, oo at hindi. Oo, maganda kapag meron kang oras para i-manage yung family mo. Hindi yung mag-create ka lang ng family mo tapos pabayaan mo lang yung mga members mo. So, kawawa yung mga members mo. Kapag marami kang oras, pwede ka mag-create ng own family. Ang kailangan po kasi natin dito kapag meron tayong sariling family, time management, dapat lagi tayong present at kailangan handa din po tayo na mag-guide sa ating mga members at kailangan din meron tayong medyo mahabang pasensya kasi nga sa family, hindi lahat is nagbabasa, hindi lahat ay nakikinig. Yung iba ay pumapasok lang, tumatambay lang, hindi nagtatasking. So, pag wala kang patience, may inis ka talaga. Kaya, kailangan mo ng mahabang pasensya dito. Hindi magandang mag-create ng own family kung kapos ka sa oras, busy ka sa work, tapos pag uwi mo, marami ka pang gagawin. So, kapag meron ka pang makakuhang negativity sa family mo, pag minabasa ka sa comment section, so, pandagdag stress siya, ma-absorb mo din yun. So, parang mas lalo kang ma-stress kapag meron kang i-manage na family. Kasi nga, isipin mo, kapos ka na sa oras sa work mo, pag uwi mo sa bahay, busy ka, dami mong gagawin. Siyempre, alam na natin yon. So, mas mabuti na mag-superstar na lang kung hindi kaya ng time natin. Kasi kapag sa superstar tayo, may diamond wallet naman tayo. Tapos, ang gagawin natin is mag-online lang ng 30 minutes para mag-tasking. Tapos, claim rewards. Pwede na mag-offline or mag-online na lang kapag mag-claim or mag-harvest ng crops natin. So, yun ang pinakamadaling gawin is magpa-superstar na lang. Mag-join sa mga active family para mas mabilis makagawa ng task. Kasi nga kung doon ka sumali sa mga hindi masyado active ng family, ibig sabihin hindi rin active yung mga members, diba? So wala kang ma-add playmates, so wala kang ma-trade, so matatagalan ka sa paggawa ng family task mo or sa farm task mo. So yan lang naman yung pagkakaiba ng official at hindi official family. Sa tingin ko, baka may na-miss ako kasi nga inaantok ako ngayon. So ayun po. You'll see us for our next video. Thank you for watching. Goodbye. Bye!